Hello mga idol! Welcome back sa aking channel. Isa na namang video ang i-share ko sa inyo kung paano gawin ang nagahang lang po siya, hindi nagtatouch na Samsung. So ayan guys, buksan ko muna. Ito po ay pinadala ni Enrico Arcilia from Quezon, Muntinlupa City. So ayan, nabuksan na po natin. So ayan, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit nasisira. Yung madalas po ng ganitong unit ay hindi nagtatouch, nagahang. So yun po ang sabi ng may-ari. Minsan okay siya, nagtatouch, minsan naman ayaw gumana. So ang mga kapares po pala ng model nito ay Samsung E5 II. So madalas po ang ganitong problema niya ay isi-share ko sa inyo mamaya kung ano po ang naging sira niya at ipapaliwanag ko bakit siya nasisira. So ayan guys, ang model po pala nito ay Samsung A7 II. So ayan, pinadala po ito naka-on. So hindi po siya nagtatouch, nagahang lang po siya. So yun po ang sabi ng may-ari, minsan natatouch daw siya at kapag i-restart, nagtatouch naman daw, kaso nawawala din ng ilang minuto. So ayan guys, 1 week na po ito. Bago ko po ito in-upload at mamaya malalaman niyo po kung ano po ang naging issue nito. So ayan, nagahang po talaga siya kahit i-restart ko siya. Ayan. So gumamit pa ako ng volume down at power dahil hindi po ito ma-restart dahil ayaw mag-touch. So ayan, na-restart na po natin. So ipapakita ko sa inyo ang naging issue niya. So yun po ang sabi talaga ng may-ari. Kung i-restart naman daw ay gumagana at kapag katagalan ay nawawala din. So ayan, antayin po natin. So ayan, naghahang po siya. Ayan, matagal siya. So ayan, ayaw po talaga siya mag-touch. Naglo-loading, naghahang lang po ang screen. So paano ba yan gawin ng normal na wala ring mabura? So ayan. So malaki po ang tiwala na may-ari dito dahil napanood po ang ating mga video. So kaya niya pinadala. So maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa Julpon TV at sa lahat po ng magtitiwala at sa nagpapadala. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan guys, buksan na po natin. Tingnan natin kung ano po ang naging problema sa loob. So ayan guys, madali lang po buksan ang mga ganitong unit. So ayan, ayaw talaga yun mag-touch. So tanggalin muna natin yung mga screw at bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo. Dito yan, lahat. At sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So, ayan guys, tanggalin nyo po yan lahat ng screw para magawa natin ang problema. So, madami pong nagtatanong nito sa ating feeds o sa ating YouTube kung paano gawin ang mga ganitong sira na naghang, ayaw mag-touch. So, sa mga ganitong unit, lalo na kung Samsung A7 to, A5 to, o lahat po ng mga Samsung na merong flex sa LCD ay madalas po talaga na ganito ang sira. So, ayan guys. So, tanggalin muna natin yan. So, yan po yung pinaglalapatan ng screw. So, matigas po yan buksan kapag hindi nyo po alam. So, ayan guys. Ito na po yung loob niya mismo. So, naka-built-in ang battery at naka-flex po talaga siya. Ayan, kung napapansin nyo po, yung main yan po yung pinaka-flex ng LCD at charging board. So, dyan po nakakonekta ang pinaka-LCD sa main flex. So, yan. Kung napapansin nyo po, medyo nakalubog ang flex. Para siyang napupunit. So, madalas po talaga sa mga mayroong flex na kapag nadidiinan mo ang likod ay nagkakaroon po ng lamat. Parang relasyon lang yan kapag palaging nag-aaway. So, ayan guys, alisin ko muna at ipapaliwanag ko kung bakit ito nasisira. So, madalas po talaga sabihin ng iba nito na LCD na po ang tama dahil hindi matatouch. So, sa video na ito ay hindi po tayo magpapalit ng LCD. So, ayan guys, ito po ang papalitan natin. So, nag-order po ako ng flex na connected sa LCD, sa charging pin. So, yung flex na yon ay siya po ay nagkukunikta papunta sa LCD. Kaya minsan kapag meron pong konting punit or meron konting tupi sa LCD ay possible talaga na mawawala-wala ang touchscreen. So, una nito, naglulok lang habang tumatagal ay nawawala na talaga ang screen niya. So, ayan guys, nag-order po ako ng pisa galing sa supplier ko. So, yan po yung model niya, Samsung A7 II. Ayan po guys, madalas po talaga, nandito lang po ang problema. So, nag-order din po ako ng charging board dahil meron po itong nag-order din sa akin na may problema. So, nauna ko na po ito in-upload ang video kung paano yung ginawa. So, ayan guys, ipapaliwanag ko kung bakit nasisira ang flex nito. Bakit nagluloko ang screen. Ayan guys, kung napapansin nyo po, meron na pong UP. Ang old flex at sa bagong flex naman ay wala pong tupi. Nakadiretso lang siya. So, ayan guys, ititest ko na po siya. Tingnan natin kung yun lang ba ang problema kasi madalas po talaga kapag hindi nagtatouch ang screen ay masasabi nating LCD na. So, ayan guys, tinesting ko muna siya sa
pagcha-charge dahil connected po yan sa charging bago ko po kinabit. At mamaya, ititest natin kung gumana ba itong ginawa natin. So, ayan guys, 4% po yung battery. So, ayan, ang gagawin natin, ibalik na po natin. So, linisan muna natin dahil yung madalas po talaga sa speaker ay dumudumi at nagkakaroon ng maraming dumi kasi mayroon po yung magnet. So, ayan, ibalik na po natin at ibalik natin yung mga screw. At sabay-sabay po natin tong hayan mamaya kung tama ba ang ginawa natin. So, ibalik natin lahat ng screw. Ayan, isa-isa. Ang dami pong screw nito guys. So, matigas po ang screw nito kung bago pa lang mabuksan, first time pa. So, ayan, dinikit ko na diretso. Kasi sigurado ako, ito lang talaga ang nagiging issue niya. Kasi madalas po sa may mga flex na mga LCD, hindi kagaya dati na nakadiretso na sa LCD. Ngayon, ay meron na siyang flex. Kaya madalas talaga, kapag na-yupi ang flex o nandidiinan ang likod, ay nagluluko ang touch. Or kagaya yung minsan, loading lang ang screen, naghahang lang talaga, hindi mo mapindot. Minsan naman, loading lang ang unit, merong shortage sa unit or sa baba. So, ayan guys, linisan ko muna. So, gumamit po ako dito ng lacquer thinner sa panglinis ng dumi. So, minsan, meron pong sobrang dikit ay kailangan malinis yan kasi pag natuyo po yan ay matigas na po yan. So, ayan, nagkarga agad yung ginawa natin. So, ibig sabihin, connected po sa charging ang flex. So, doon po nakakonekta papunta sa taas. Possible na ito lang talaga ang issue, ang main flex. So, ayan, antayin po natin at sabay-sabay natin kung magta-touch na ba siya or hindi. So, kahit ako, hindi ko rin po alam kung magta-touch ito. Kaya, dinaritso ko na siya para naman dari-daritso po ang ating gawa. So, wag po kayong kukurap. Ititest na po natin. Ayan. 100% gumana po yung ginawa natin. So, sobrang saya po ng may-ari nito. Nakatipid po siya. Kasi kung madalas po talaga masabi natin na LCD na po ito. Or kung iba-check mo ito sa iba, ay sasabihin talaga na LCD talaga. Sobrang mahal po ng LCD nito. At doon po malalaman kapag mayroong tinitest na pyesa. So, yan lang talaga guys. Kung napapansin niyo po, mayroon ng UP talaga sa flex. Nadidiinan po yan madalas. Kaya ang nangyari, nagluloko. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana suportaan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow ang aking FB page, Jolpon TV Official New Page.